Ito ay kwento ng dragon na hindi inakala na magagawa ito ng mga tao, ngunit sa wakas ay natalo nila siya. Ang nag-iisang pulang dragon sa mundo. Maraming mga sundalo ang umaatake sa kanya, at ang isa sa kanila ay nagtuturo sa iba na ipasok ang firepower sa mahahalagang bahagi ng dragon. Mayroong napakalakas na mga tao sa kanila. Inatake nila siya ng mabigat na espada, at inaatake nila siya, na sinasabing ito ang kanyang kaparusahan, at nagtataka siya kung bakit siya pinarurusahan ng mga ito gayong hindi naman siya nakatapak sa teritoryo ng tao. Sa kaibahan, nitong 1,000 taon, paulit-ulit siyang inatake ng mga tao sa halaga ng laman at dugo. Gayunpaman, sa huli, pinatay siya ng mga tao, at sa palagay niya ay dahil tumanda na siya at hindi na niya naaalala ang eksaktong detalye ng nangyari bago siya namatay. Sa kanyang natitirang memory fragments, kapag nakahanap siya ng isang lugar na tinatawag niyang tahanan, lilito ang mga nilalang ng walang dahilan, hinahabol at inaatake ang kanyang sariling uri, at pinapatay nila ang kanyang mga kaibigan at miyembro ng kanyang pamilya. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at apoy para salakayin sila, at sa lalong madaling panahon siya ay nananatiling nag-iisang dragon sa mundo. Wala na siyang natitira at wala nang makakaalis pa sa kanya. At ang tanging dahilan, nabuhay siya ay upang maghiganti ng inatake siya ng mga tao. Sinabi nila ang salitang yon, ngipin sa ngipin at mata sa mata. Ngunit natapos na ang lahat ngayon, at sa wakas ay makakapagpahinga na siya ng mapayapa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa mga bisig ng isang tao at nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Sa palagay niya ay dapat na siyang mabilis na umalis sa lugar na ito. Ngunit iniisip kung nasaan ang kanyang mga pakpak at kung bakit nawala ang kanyang mga pakpak. Nagsisimula siyang umiyak kung bakit siya naging tao, habang ang kanyang ama ay sabik na makita siyang umiiyak. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabing ang bata ay tila mas gusto sa kanyang ama. Habang ang dragon ay humihiling sa kanya na palayain siya. Nagalit siya at inisip na ang lalaking ito na naghahanap ng kanyang kamatayan na kaya niyang tuparin ang kanyang hiling at susunugin siya hanggang sa maging abo. Tinawag ng kanyang ama ang kanyang asawa at tinanong kung ano ang problema sa sanggol. Habang siya ay dumura sa kanyang mukha, sinusubukang gamitin ang kanyang hininga. Ngunit ang kanyang apoy ay nagiging laway na lamang. Iniisip niya kung ano ang nangyayari sa kanyang mahika. Habang ang kanyang ama ay gulat na gulat sa kanyang ginawa. Pagkatapos nito, natatakot siya kapag lumalapit ang kanyang ina at iniisip kung ano ang gagawin nito sa kanya. Hawak niya siya, inaanyayahan siya sa kanilang pamilya at tinawag siyang Lei, at iniisip niya kung ito ay isang katawa-tawa na pangalan. Inilalabas niya ang kanyang lakas at iniisip na hindi nila alam kung sino talaga siya. Naniniwala siyang isinilang siyang muli ng Diyos at magagawa niya ang kanyang hangarin sa paghihiganti. Tulad ng pagtrato sa kanya ng mga tao, gagamitin niya ang katawan ng tao at gagamitin ang mga salitang ngipin sa ngipin at mata sa mata. Desidido siyang patayin ang lahat ng tao at nagsimulang tumawa at mag-isip. Habang iniisip ng kanyang mga magulang na napaka-perwisyo ng kanilang anak, may kutob siyang magiging troublemaker ang batang ito sa hinaharap. Sa tingin niya ay papatayin din niya ang mga ito sa hinaharap, at laking gulat niya kung bakit bigla siyang nakaramdam ng antok at iniisip niyang ginugugol niya ang lahat ng kanyang lakas para lamang makontrol ang kanyang bibig. Ang tagal na ng panahon na siya ay naging tao at nagkaroon ng bagong pangunawa sa mga tao at alam na niya ang mga pangalan ng kanyang mga magulang ngayon na ang pagtawag lang sa kanila ng mahabang buhok at maikling buhok ay masyadong generic at ang kanilang mga pangalan ay Jack at Scarlett kumpara sa ibang tao. Mas maganda daw sila, ang malambot na mukha ay laging nagpapamukha sa kanya na magiliw. Ang lalaking ito, si Jack, ay may mas malalaking kalamnan at ang kanyang paraan ay mas malakas kaysa sa ibang mga tao. Madalas silang dinadalaw ng mga taga-nayon sa paligid at nagpapakita sila ng malaking paggalang. Isang araw, 2 taga-nayon ang dumating upang makita sila at isa sa kanila, "Salamat, Jack," at sinabi kung hindi dahil sa kanyang napakahusay na espada, maaaring namatay ang kanyang pamilya sa Black Forest. Wala siyang mahanap na magician na 100 milya sa paligid doon, at tinatawag nila silang match made in heaven. At sabi ni Scarlett ang mahalaga ay ligtas at maayos ang lahat. Samantala, si Lei ay lumapit sa kanila at tinanong siya ng kanyang ina kung siya ay nagugutom at kung siya ay gagawa ng pagkain para sa kanya. Sinabi niya kay Jack na siya ay matalino. Lumalapit siya pag siya ay nagugutom na. Ang taga-nayon ay nagulat nang makita ang kanyang buhok na medyo namumula ang mga ito
At sinabi ng kanyang ama na ang kanyang anak na lalaki ay nagsimulang magpatubo ng pulang buhok ilang araw na ang nakakaraan, sa tingin niya ang pulang buhok ay nangangahulugan na mayroon pa siyang natitirang dragon power, at ang mga taga-nayon ay nagpaalam sa kanilang magulang at umalis. Habang papaalis, naniniwala sila na ang pamilya ng talon ay isinumpa at ang mga normal na tao ay hindi maaaring maging adventurer at makakatagpo ng mga hindi kilalang tao anumang oras. Iniisip ni Lei na ang mga taong ito ay tila natatakot sa kanyang pulang buhok at nagtataka kung nakakaramdam sila ng pananakot sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, dinalhan siya ng kanyang ina ng pagkain at sa tingin niya ay hindi niya naiintindihan ang 2 taong ito. Kahit anong gawin niya, hindi sila magagalit. Kaya paulit-ulit niyang sinusubok ang kanilang mga hangganan at gumagawa ng maraming masamang bagay sa harap nila. Ngunit sa tuwing ipinapakita nila sa kanya ang kanilang walang kapaguran, nakangiting mga mukha sa paglipas ng panahon, tila gusto niya ang kanyang mga magulang at iniisip na kung mayroong impyerno, hindi ganoon kalala. Sa mundong ito, bihira ang mga adventurer at ang kanyang ina ay isang mas bihirang magician kung hahawakan niya ang pinakamalakas na magic sa mundo sa hinaharap, kung gayon ang kanyang paghihiganti ay magiging mas madali kaysa sa inaasahan niya. Nakasaad dito na ang bawat bata kapag sila ay naging 2 taong gulang ay may pagkakataon na lumahok sa isang pagsusulit bilang salamangkero at ngayon ay ang araw upang subukan kung siya ay may kapangyarihang mahika. Binabati siya ng kanyang ama ng magandang kapalaran at kailangan niyang sumama sa kanyang ina. Siya ang pulang dragon na muling nagkatawang tao at may linya ng dugo ng salamangkero, ay siguradong makakapasa siya sa pagsubok. Kailangan lang niyang makuha, ibalik ang kanyang magic spell at walang makakapigil sa kanya na bumalik sa tuktok. Pagkaraan ng ilang oras ay nakarating na sila sa bayan at isang bagay lamang ang inaalala ni Lei, ito ay ang kanyang katawan, na masyadong mahina. Nakikinig siya sa usapan ng mga tao kung saan sinusubukan ng mga nagbebenta na ibenta ang kanilang mga bagay sa mga adventurer. Ang isa sa mga tindero ay pinalayas ang isang pulubi at hiniling na huwag makagambala sa kanyang negosyo. Si Lei ay malungkot na makita sila, kahit na ang mga taong iyon ay tao, ngunit hinahamak at pinagtatawanan niya ang mga mas mahina sa kanilang sarili. Naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay noong dati niyang ginagawa ang pagprotekta sa mahihina bilang kanyang tungkulin, at pinaghirapan niya yon, ngunit nabigo sa huli, pagkaraan ng ilang panahon, nakarating sila sa Roland Academy, kung saan mayroong isang malaking pulutong ng mga tao at isang guard is asking people to squeeze at tatawagin sila kung nasa list ang mga pangalan nila. Nagulat din si Lei nang makita ang napakaraming tao at laking gulat niya nang makitang tumatakbo ang isang batang babae habang umiiyak dahil siya ay hindi nakapasa. Samantala, tinawag ng gwardya ang kanyang pangalan at hiniling na come forward. Isang salamangkero ang nasa loob at pinaupo niya sila. Hiniling niya sa kanyang ina na tulungan ang kanyang anak na ilagay ang 2 kamay sa bowl ang kristal. At kung siya ay may talento sa mahika, ang bowl ang kristal ay magniningning. Bukod dito, ang liwanag na kulay ay magpapakita kung anong elemento ang kanyang pinagdadalubhasaan, at masaya siyang lumingon patungo sa magic ball, sa pag-aakalang mabigla silang lahat ng Honorable Red Dragon. Sa palagay niya ay walang magic sa mundo, na hindi niya pinagdadalubhasaan, ngunit nagulat siya nang makitang umiiyak ang kanyang ina, at nagtataka siya kung bakit hindi ito nabigla matapos makita ang kanyang talento sa mahika. Iniisip niya na maaaring ito ay dahil ginaisang niya ang parehong uri ng salamangka sa kanya. Kaya napaiyak siya dahil sa saya. Pero ang tanong, bakit hindi kumikinang ang bowl ang kristal? Sinabi ng matanda na walang magic talent ang kanyang anak habang siya ay gulat na gulat dahil siya ang pinakamalakas na pulang dragon sa kanyang nakaraang buhay. Tinanong ng kanyang ina ang matanda kung may mali dahil nakapagtapos ito sa akademya at naging salamangkero. Ngunit ang kanyang anak ay walang ganitong talento. Humingi ng tawad ang matanda sa kanya at sinabing wala na siyang magagawa. Habang iniisip ni Lei na nagbibiro siya dahil siya nga ang nangingibabaw sa magic. Sinugod niya ang matanda upang suntukin, ngunit pinatigil siya ng kanyang ina, at naisip niyang nagsisinungaling ang tandang matanda. Tumalon siya sa balikat ng matanda at hinugot ang bigete habang sinusubukang sunggaban ng kanyang ina. Sa tingin niya ito ay isang biro na ang dakilang maalamat na pulang dragon ay hindi maaaring gumamit ng mahika pagkatapos ng reincarnation at pagkatapos ay iniisip na sinadya ng Diyos dahil siya ay pumatay ng napakaraming tao. Ngunit walang kahulugan ito dahil kung talagang gusto ng Diyos na parusahan siya, hindi niya dapat hinayaan na muling magkatawang tao. Gayunpaman, naiintindihan niya na ang Diyos ay dapat magbigay ng isang pagsubok, at kung hindi siya maaaring maging isang salamangkero, kailangan niyang maghanap ng iba pang mga paraan upang makapaghiganti.
Isang araw siya ay nanananghalian kasama ang kanyang pamilya nang tawagan niya ang kanyang ama at hiniling na turuan siya kung paano lumaban. Masaya ang kanyang ama nang malaman na gusto ng kanyang anak na matuto ng espada mula sa kanya. Iniisip niya kahit wala siyang magic, pero pwede pa rin siyang maging eskrimador at matutupad pa rin ang pangarap niyang paghihiganti. Hindi daw magiging madali ang paghihiganti gaya ng inaakala ng isang tao, at natuto na siya ng espada. Mula sa kanya sa loob ng 2 taon. Pero wala siya kahit isa. Sa sandaling dumating ang kanyang ama upang umatake. At iniisip niyang baguhin ang kanyang swerte sa araw na ito, inaatake siya ng isang pamilyar na galaw, at sa tingin niya ay kailangan niyang maghintay para sa mga tumpak na timing. Sa sandaling bumagsak ang espada at matatamaan na niya ang tagiliran niya. Ngunit laking gulat niya nang binago ng kanyang ama ang pattern ng pag-atake sa huling sandali, at muli siyang natalo. Nagtataka siya kung bakit laging ganito ang nangyayari sa kanya. Ang katawan ng tao ay hindi makasabay sa kanyang utak at lagi siyang hinihila pababa ng kanyang mga malamyang kamay. Nataman siya sa kanyang ulo at nawalan ng malay, at pinagtatawanan siya ng kanyang ama. Ang kanyang ina ay nagagalit sa kanya, nagtanong kung paano siya matatawa at hiniling sa kanya na maging mahinahon sa kanya dahil siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Sagot niya, 1 taon na lang ang natitira para sa night exam. At kung magpapatuloy ito, malamang na mabibigo siya. Nagalit siya at sinabing sobra-sobra na yon para kay Lei at hindi na niya kailangang sundin ang mga yapak nila at maliban sa pagiging adventurer, maraming trabaho ng mga maharlika sa mundong ito. Hiniling sa kanya ng kanyang ama na huwag mag-alala at sinabing ito ay hindi naman masyado para sa kanya. Nangyayari daw ito dahil masyado pa siyang bata para kontrolin ng maayos ang kanyang katawan. Sa palagay niya ay kailangan niyang lumahok sa pagsusulit sa Avior Knight Academy's Night kasama ang mga taong yun sa susunod na taon, at 1 taon na lang ang natitira. Iniisip niya kung makakarating siya sa oras. Tinawag niya ang kanyang mga magulang, hiniling na huwag mag-alala tungkol sa kanya at ipinangako sa kanila na siya ang magiging pinakamalakas na tao na nakita kailanman. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsanay at iniisip na ang kanyang pisikal na fitness ay dapat na higit pa kaysa sa mga tao sa parehong edad. Ngunit ang kanyang katawan ay malamaya. Samantala, lumapit sa kanya ang kanyang ama at sinabing alam niyang naroroon siya, at binigyan niya siya ng espada na nagsasabing magiging kanya na ang espadang ito. At sa kanyang lakas, maaari siyang gumamit ng isang tunay na espada para sa pagsasanay. Ang espada ay tutulong sa kanya upang mas mabilis na makontrol ang kanyang katawan, at ibinubulong niya sa kanyang tainga na mayroon siyang isa pang regalo para sa kanya. Dinala niya siya sa loob ng bodega at ipinakita sa kanya ang isang magic wooden puppet, at sinabi sa kanya na ginamit ito ng Average at Night Academy para sanayin ang mga baguhan. Mukhang hindi naman siya humanga dito at sinabing kahoy lang ito at ang kanyang ama. Hinihiling sa kanya na subukang salakayin ito. Sinusubukan niyang atakihin siya, at ang level 1 na papay ay nag-activate dito at umiiwas sa kanyang pag-atake. Nagulat siya sa kanyang reaksyon at inatake siya ng puppet counter at inihagis ang kanyang espada sa di kalayuan. Huminto ang level 1 at tinanong siya ng kanyang ama kung gusto niya ang puppet. Sabi niya kung kaya niyang talunin ang level 1 na wooden puppet, tinitiyak niya na mapapapasok siya sa Night Academy, at nakuha niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga koneksyon. Natutuwa siya at iniisip kahit gaano pa katagal, sisiguraduhin niyang malalampasan niya ito. 1 buong taon na ang lumipas. Ngunit ang kanyang paggalaw ay hindi makasabay sa kanyang katawan dahil sa sobrang hina ng katawan na ito. Ayon sa bilis ng adaptasyon, nakakalimutan niya ang kanyang paghihiganti. At ngayon ay hindi na niya alam kung kailan niya matatalo ang kahoy na papay. Samantala, may lumitaw mula sa likuran at nagtanong kung bakit gusto niyang talunin ang kahoy na papay. Nabigla siyang bumangon at tinanong kung sino ang nandoon at nagulat siya nang makita ang isang batang babae roon, at tinanong siya nito kung sino siya, at kung okay lang ba siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Amy, at nakatira siya sa nayong ito. Nakita niya na siya ay nag-iisa kaya lumapit si Amy doon sa kalaliman ng gabi. Dahil gusto niyang ipaalala sa kanya na bumaba na ng bundok. Tinanong siya ni Early Lei kung delikado ba ang kapatagang ito at sumagot siya na hindi ito delikado sa umaga, ngunit ang lugar na ito ay malapit sa kagubatan, kaya may mga hayop na gumagala kapag gabi na. Humanga si Lei sa kanyang kaalaman at sinabing marami siyang natutunan. Sumagot siya na madalas siyang pumitas ng mga prutas at ligaw na gulay sa malapit, kaya pamilyar siya sa lugar na ito. Malapit ng magdilim, kaya niyaya niya itong bumaba ng bundok ng magkasama,
At sasabihin na sana niya ang pangalan nito nang tawagin siya nito sa pangalang Lei at sinabing kilala na niya ito. Bulalas niya na sikat siya sa nayon at sa tingin niya ay sikat siya sa nayon. Nagulat ang mga tao na makita ang kanyang pulang buhok sa tuwing siya ay naglalakad sa mga lansangan sa nayong ito. Wala pang taong may pulang buhok at isa siyang outlier na may pulang buhok kahit na ginagalang ng mga tao sa nayon ang kanyang magulang. Natatakot sila sa kanya nang walang dahilan. Hindi niya alam kung dahil ba ang mga matatanda ay laging may vision sa pulang dragon para takutin ang mga anak ng tao. Ang pula sa lipunan ay madalas na kumakatawan sa kasamaan at lakas. Kabalintunaan dahil kitang-kita na ang mga taong Gaaman ay nalipol ang kanilang lahi ng dragon. Ngunit sa kwento, ang lahi ng dragon ay inilarawan bilang kasing kahulugan ng kasamaan. Gayunpaman, ang kanilang mga gawa ng paghihiganti at maging ang pagprotekta sa sarili ay naging katibayan ng malupit na karahasan ng lahi ng dragon sa bibig ng mga tao. Pinutol siya ni Amy at tinanong kung ano ang iniisip niya, at sinimulan niyang sundan siya pababa ng mga bundok. Tinanong niya siya kung nagsasanay ba siya ng espada dahil tuwing pumupunta siya doon, nakikita niya siya doon. Siya ay tumugon na gusto niyang maging isang eskrimador, at siya ay sumasang-ayon din sa kanya, na sinasabi ang kanyang ama ay ang tanging eskrimador sa nayong ito. Plano din ng kanyang kuya na mag-apply sa akademya, at sinabi niyang walang sinuman sa nayon ang makakatalo sa kanya, ngunit naiinggit siya kay Lei dahil maaari siyang turuan ng kanyang ama. Hiniling niya sa kanya na maging kaibigan ng kanyang kapatid upang magsanay ng espada ng magkasama. Samantala, 3 lalaki ang lumapit sa kanila at hiniling ng isa sa kanila na huwag lumapit sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pinutol sila ni Amy at sinabing wala siyang ginawa sa kanya. At tinanong ng kanyang kapatid kung bakit kasama niya ang pulang buhok na yun at hiniling sa kanya na tandaan na siya ay isinumpa. Sinuri niya ang kanyang buhok upang makita kung ito ay naging pula at ang iba pang mga lalaki ay dumating upang humiga at magtanong kung paano siya naglakas loob na lumakad kasama si Amy. Banibuli siya ng mga ito, sinasabing nahihirapan ang kanyang mga magulang habang ipinapanganak ang isang batang tulad niya na isinumpa. At anong nakakatakot na bagay ang kanilang pinupukaw na mabaygo ng sumpang ito. Marami pa silang sinabi sa kanya at hiniling sa kanya na umalis sa nayon kasama ang kanyang pamilya. Pinagtitiisan lang niya ang mga ito. Bigla niyang tinawag ang isa sa kanila at sinuntok ang mukha, ngunit sinubukan siyang iligtas ng kapatid ni Amy. Itinulak siya ni Lei palayo at pinakiusapan na huwag na siyang lapitan dahil gusto lang niyang bugbugin ang nanglilibak sa kanyang mga magulang. Ngumiti ang kapatid ni Amy at sinabing alam niyang adventurer ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang eskrimador, at dapat ay nakuha niya ang kanyang kasanayan kung handa siyang lumaban, pagkatapos ay lalabanan niya siya. Hindi niya gagamitin ang kanyang sandata dahil ayaw niyang patayin siya, habang sinusubukang pigilan siya ni Amy, ngunit walang nakikinig sa kanya. Binaba din ni Lei ang kanyang espada, at nagsabing hindi rin niya nais na patayin siya at sinabing hindi siya tatutol kung sabay nilang atakihin siya sa lalong madaling panahon. Si Gray at Lei ay nagsimulang mag-away habang ang kanyang mga kaibigan ay nagyaya para sa kanya, at natalo siya ni Gray at hiniling sa kanya na aminin ang kanyang pagkatalo. Malubha siyang bumagsak sa lupa at ninakaw din ang kanyang pera. Bulalas niya na sa kanyang pamantayan, malayo pa siya sa pagiging adventurer, at palagi niyang iniisip na may tulong siya sa kanyang ama sa pagsasanay. Ngunit wala pa rin siyang silbi. Hiniling niya sa kanya na sumuko sa pagiging isang eskrimador at gumawa ng iba pa. Magaling siya sa nawalan siya ng malay, at nang makarating sila sa kanilang tahanan, sinabi ni Amy na lumampas siya sa dagat ngayon at sumagot siya na hinihiling ito ni Lei. Pinagbabawalan niya itong huwag lumapit sa kanya at huwag makakuha ng impluwensya sa kanya. At siya ay iba sa kanila at ang kanilang mga magulang ay pawang mga normal na tao. Nagalit si Amy at lumabas ng silid at nabigla si Gray nang makita ang kanyang nasirang armor. Iniisip niya na kung wala siyang baluti na ito, nabali na sana ang kanyang braso sa kanyang unang pag-atake at maglatag ng katumbas. Sa susunod na umaga, si Lei ay pupunta sa bundok para sa pagsasanay. Nang makita niya si Amy sa daan, bumati siya ng magandang umaga. At tinanong niya siya kung naghihintay siya sa kanya. Sumagot siya na gusto niyang humingi ng tawad sa kanya para sa nangyari kahapon. Hiniling niya sa kanya na huwag mag-sorry dahil hindi niya kasalanan yon at hindi siya ganun kasapat. Nalungkot siya tungkol dito at naisip ni Lei na ang mga tao ay talagang mahirap at sa tingin niya ay kailangan niyang harapin ang mga tao. Ang tinatawag na panlipunang pamantayan. Pumitas siya ng mansana sa kanyang basket at sinabing tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad.
Sa tingin niya, ang mga tao ay tunay na sensitibo at maaari silang umiyak at tumawa sa patak ng isang sombrero. Nang sa parehong oras sa bahay ng Taillands, ipinaalam sa mga magulang ni Liz na ang mga taga-nayon malapit sa hangganan ay inatake lahat ng bagay. Wala pang malapit na ulat ng saksi, ngunit mayroon ng nahawahan. Karamihan sa kanila ay nagdedeliryo pa rin at hindi may kwento ang nangyari. Kaya sila ay dumating para sa kanyang tulong. Nais ding sumama sa kanila ng kanyang ina, na sinasabing ang mga bagay ay kadalasang hindi lumalapit sa mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao na abnormal. Pinakiusapan siya ng kanyang ama na huwag mag-alala dahil isa lamang itong investigative mission. And besides, malapit nang mag-test si Lei. At dapat manatili ang isa sa kanila para alagaan siya. Ipinangako niyang babalik siya sa lalong madaling panahon at hiniling niya sa kanya na mag-ingat. Sa kabilang banda, napapagod si Lei at iniisip na hindi pa rin niya kaya at hindi pa nasanay sa koordinasyon ng katawan ng tao. Napansin niyang nandoon pa rin si Amy at abala sa pag-aaral. Gusto niya itong nakaupo doon at tinititigan siya ng mga bituin ng walang malay. Ngunit hindi nagtagal ay ginaisang niya ang kanyang sarili at naisip na ang katawan ng tao na ito ay naapektuhan siya. Hiniling niya sa kanya na huminto doon at bumalik sa kanilang mga tahanan at sumang-ayon siya na huli na ang lahat. Naglalakad sila sa isang tulay nang tumakbo siya mula sa likuran at hiniling sa kanya na maghintay sandali. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang paligid, sinabing ligtas ito at sinabi sa kanya na kailangan niyang tiyakin na hindi na siya muling sasaktan ni Gray. Nagulat si Lei na pinoprotektahan siya ng isang taong babae at tinanong siya kung hindi siya nag-aalala tungkol sa kung ano ang magiging tingin sa kanya ng iba. Sumasagot siya na ang iniisip ng mga tao ay kanilang sariling negosyo, at mayroon siyang sariling mga opinyon, at hindi siya maniniwala sa mga nakakatawang tsismis na yun. Hinihiling din niya sa kanya na huwag pakialaman ang sasabihin ng ibang tao dahil may sarili siyang landas na tatahakin. Naalala niya noong sinabihan siya ni Gray na gumawa ng mas bagay sa kanyang level. At iniisip niya si Amy para sa kanyang payo. Masaya siyang tumakbo patungo sa kanyang tahanan, hinihiling sa kanya na makita siya bukas. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa bodega at i-activate ang level 1 nanogram wooden puppet. Siya ay nagiging anyo ng dragon, ang espada sa kanyang bibig at tumalon sa papel para umatake. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang naiwasan ang kanyang mga pag-atake at ipinakita ng papel na na-clear na niya ang kanyang level 1. Tuwang-tuwa siya na nakapasa siya sa unang antas. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na makakapasa siya sa Knight Academy's test basta matalo niya ang isang level 1 magic dummy. At ngayon gusto niyang subukan ang kanyang militar. Biglang nag-activate din ng level ang wooden puppet at kailangan niyang labanan ito para masuri ang limitasyon niya. Kinaumagahan, pagkagising niya, nakita niya ang kanyang ama na handa na para sa isang lugar at tinanong siya kung saan siya pupunta gayong kasisikat lang ng araw. Sinabi niya sa kanya na nakatanggap siya ng bagong misyon at hindi uuwi ng ilang sandali. Ngunit nangako siyang babalik sa oras na kumuha siya ng pagsusulit. Inutusan niya siyang magsanay ng husto gamit ang dummy na gawa sa kahoy habang wala siya, at sigurado siyang matatalo niya ito. Sasabihin na sana niya sa kanya na nakapasa na siya sa level 1, ngunit may tumawag sa kanyang ama mula sa labas at nagtanong kung handa na ba siyang umalis. Lumingon ang kanyang ama sa kanyang ina at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang sarili at ang kanilang anak na si Lei. Lumabas siya ng bahay at sa tingin ni Lei ay ayos lang siya. At ang pag-clear sa dummy's trail ay walang gaanong halaga. At sa pagbabalik niya, siguradong magugulat siya. Iniisip niya kung gaano ka-excited ang ama at magiging masaya ang makitang reaksyon niya. Kung hindi dahil sa pahiwatig ni Amy, hindi niya malalaman. Alam na niya ngayon kung ano ang pakiramdam ng inaasahan ng isang bagay at kung ano ang pakiramdam ng pasasalamat sa isang tao sa emosyonal na paraan. At parang nagiging tao na siya. Sa palagay niya ay maaaring nakakainis ang mga tao, ngunit ang tatlong ito ay hindi kasama. Ang kanyang ama, ina at si Amy, sa tingin niya ay hindi na siya maghihiganti sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, hindi niya namamalayan na hinihintay niya si Amy na hindi pa dumarating, ngunit bigla siyang nabigla kung bakit siya nasa sabik. Naghihintay para sa kanyang pagdating, siya pagkatapos ay tumawa at sinabing walang mang-iistorbo sa kanyang pagsasanay ngayon at iniisip na dapat niyang magmadali at magsimula ng pagsasanay. Hindi na niya dapat hayaang mabulok muli ng damdamin ng tao dahil siya ang dakilang Red Dragon. Pagkatapos ng maraming pagsasanay, siya ay napapagod at napahiga sa lupa. Bigla siyang bumangon ng mabilis dahil gabi na rin at maasar siya kapag hindi siya umuwi.
Ngayon, pauwi na siya, iniisip na magpapasalamat siya kay Amy para sa tulong niya bukas. Bigla siyang nakakita ng isang grupo ng mga tao at malamang na may hinahanap sila. At hinahanap ng mga magulang ni Amy at Gray ang dalawa. At tinanong ang isang matandang lalaki kung nakita niya ito. Sumagot ang matanda na 4 sila, at pumunta sila sa kanyang tindahan kaninang umaga para bumili ng mga bagong armas. At narinig niya ang blonde boy na nagsabi sa iba na gusto niyang pumasok sa kagubatan o isang bagay upang manghuli ng demonyong hayop. Sigaw ng isang babae sa matanda at tinanong kung bakit hindi niya sila pinigilan dahil mga bata pa lang sila. Pinatahimik siya ng matanda dahil hindi niya alam na susundin talaga nila ang kanilang mga plano. Sinabi ng ama ni Gray na ang kagubatan ay masyadong delikado sa gabi at hiniling sa iba na ipaalam sa mga gwardya at kukunin nila silang maghanap kasama sila. Dumaan si Lay sa kanila, at nalaman na nawala si Gray at ang kanyang grupo at sa tingin nila ay napakabilis na dumating ang karma. At talagang inaani ang kanyang itinanim. Sa tingin niya ay mailigtas niya ang pagsisikap na patayin sila gamit ang sarili niyang mga kamay. Kung mamamatay sila sa mga demonyong hayop. Ngunit napagtanto niyang nawala din si Amy at sa tingin niya ay maayos ang pakikitungo nito sa kanya at wala itong planong maghayganti sa kanya. Pero sa kasamaang palad, may kapatid siyang Hangal. Sa palagay niya, ang mga tao ay palaging may maikling buhay at ang pagkamatay ng maaga at ang huling pagkamatay ay pareho. Gayunpaman, naaalala niya nung una niya itong nakilala at nang sabihin ito sa kanya na mayroon siyang landas na tatahakin, iniisip niya ang kaba sa kanyang dibdib at sa tingin niya ay inosente si Amy at hindi dapat karapat-dapat sa ganitong uri ng kapalaran. Bukod dito, hindi pa rin niya sinasabi sa kanya na siya ang tumulong sa kanya na talunin ang kahoy na dummy at tumakbo patungo sa kagubatan upang iligtas ang kanyang kausap. Sa kabaligtaran, natalo ni Gray ang 2 halimaw sa kagubatan. Habang si Amy ay parang takot na takot parent. Hiniling niya sa kanya na huwag kumilos dahil isang malaking halimaw ang nasa harapan nila at wala silang kapangyarihang talunin siya. Samantala, si Lay ay tumatakbo patungo sa kagubatan at naamoy ang dugo mula sa malayo, ngunit nakahinga ng maluwag nang makita ang katawan ng isang nagbibinatang demonyong lobo. May hiwa sa tiyan nito na dulot ng kutsilyo, at mainit pa ang bangkay. Ipinapalagay niya na malapit na ang mga ito, ngunit ang mga yabag at track doon ay masyadong magulo at iniisip niya kung saang direksyon siya dapat pumunta. Bigla niyang narinig ang boses ni Amy mula sa isang gilid at tumakbo papunta sa gilid na iyon. Tinamaan ng halimaw Gray at nawalan ng malay. Habang tinatawag siya ni Amy at hinihiling na magising siya, ang halimaw ay umuungal muli at tumalon patungo sa kanya para umatake. At siya ay labis na natakot at tumawag ng isang tao upang iligtas sila. Samantala, umabot doon si Lay at inilagay ang kanyang espada sa bibig ng mga halimaw. Tinanong niya si Amy kung ayos lang siya, at sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Gray at iba pang nahimatay. Biglang sumugod muli ang halimaw patungo sa kanila para umatake at humiga, nasaktan sa braso. Pinapanood siya ni Amy, at sinabi niyang hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi pa siya mamamatay. Sa tingin niya ay kailangan niyang akitin ang demonyong lobo palayo kay Amy at tumalon sa isang puno para makaabala sa kanya. Ang lobo ay sumugod sa kanya at sabay na tumalon sa isa pang puno, na nagresulta sa demonyong lobo na naipit sa sanga ng isang puno. Gayunpaman, ang kanyang katawan ng tao ay masyadong mahina at talagang walang paraan para makipaglaban siya ng pantay-pantay sa isang adultong demonyong wolf. Ang kanyang bilis ay katawa-tawa na kaawa-awa sa harap ng ganap na lakas, at hindi niya ito maakit. Sa kanyang nakaraang buhay, ang mga lobo ng demonyo ay wala sa kanya, ngunit ngayon ay hindi na nila siya kayang salakayin. Sa tingin niya ay pag-aari niya ang mga taong ito. At ang demonyong lobo ay hindi makapaglakas loob na hawakan sila. Ang lobo ay umuungal muli at muling lalapit sa kanila upang umatake. Ngunit hindi na siya makakatagal pa at sa tingin niya ay dapat niyang gawin ang pag-ataking ito. Sinusubukan niyang i-target ang pinakamahinang punto ng demonyong lobo at tumalon sa kanya upang atakihin ang kanyang mata. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang mga kuko ay masyadong mahina para lamang sirain ang isang mata. Iniisip niya kung nangyari ito sa nakaraan. Saka isang paghampas lang ay sapat na para maisubsob niya ang kanyang mga kuko sa utak nito. At sa palagay niya ay kailangan niyang mas mahusay na gumamit ng mga sandata ng tao. Ang demonyong lobo ay muling sumugod sa kanya at nilay na may depekto sa pagtatanggol nito, at makikita nila kung alin ang mas matigas sa kanila. Pinagtanggol niya ang kanyang espada at pinutol ang isa sa mga paa ng demonyong lobo.
Ang demonyong lobo ay umiiyak sa sakit at bumagsak sa lupa habang si Amy ay umiiyak ng buong lakas. Muli siyang sumugod patungo sa demonyong lobo upang salakayin, kinuha ang espada sa kanyang bibig at ginamit ang kanyang buong kapangyarihan upang salakayin siya. Sa pagkakataong ito, ang demonyong lobo ay natalo at bumagsak sa lupa at sa wakas ay naalis niya ito. Pagkatapos ay lumingon siya kina Amy at Gray na walang malay. At malapit na rin siyang mawala ng malay nang makita niya ang isang dilaw na ilaw ng apoy sa hangin, isang window ng katayuan ang lumitaw sa kanyang harapan, na nagpapakita na nakakuha siya ng ilang gantimpala at humihingi ng kanyang pahintulot kung gusto niyang makuha ang mga ito o hindi. Nagtataka siya kung ano ang walang kwentang data na ito at hindi ito pinapansin. Bumangon siya at iniisip na ang priority niya ngayon ay ang iligtas sila. Dahil ang dugo ay makaakit ng higit pang mga demonyong hayop, itinaas niya si Gray sa kanyang mga balikat at nagulat na makita siya doon. Habang hinihiling niya sa kanya na huwag gumalaw, siya ay nasa kanyang limitasyon, karga-karga silang dalawa at nagsasawa na makakita pa ng dalawa doon at iniisip kung paano niya dadalhin silang lahat. Sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit kailangan niyang iwanan ang kanilang kaligtasan sa kanilang kapalaran at iwanan sila doon. Sa kabila, hinahanap din sila ng mga taga-nayon at nagtatanong sa isa't isa kung may natuklasan ba sila. Samantala, nakita nila si Leigh na karga-karga sina Gray at Amy sa mga balikat nito. Kinikilala nila siya bilang pulang bata mula sa buntot sa pamilya, at siya ay nawala ng malay kapag naabot sila. Laking gulat nila nang makitang umalis siya sa kagubatan sa sarili niyang mga paa habang bitbit ang dalawa pang bata. Samantala, isang babae ang sumugod sa kanila at nagtanong tungkol kay Bob at Kyle na kanyang anak, na wala sa kanila. At sinabi sa kanya ng ama ni Gray na inilabas lang ni Leigh ang dalawang batang ito. Sinubukan niyang pumasok sa kagubatan, ngunit pinigilan nila siya at hiniling na huminahon siya. Tumakbo siya patungo sa kagubatan, sinasabing malalaman niya mag-isa ang kanyang mga anak. Nagmamadali siya, patungo sa kagubatan, ngunit natakot na makakita ng maraming demonyong hayop doon at bumalik pabalik sa nayon. Nagtataka ang mga taga-nayon kung bakit siya bumalik at sinisigawan niya sila, na sinasabing hindi siya natatakot. Siya grabbed Leigh mula sa kanyang kwelyo, nagtanong tungkol sa kanyang mga anak na lalaki at exclaims na sila ay parehong masunurin bata at hindi kailanman papasok sa kagubatan. Sinampal niya siya at tinanong kung niloko niya ang kanyang mga anak sa kagubatan, at matagal na niyang sinabi na ang pulang buhok ay nakakabahala. Sinisisi siya ng bawat isa at nagtatanong kung bakit niya niloko ang mga bata at nagtatanong tungkol sa kanila. Binugbog niya siya at tinanong kung bakit sina Amy at Gray lang ang ibinalik niya at kung saan sina Bob at Kyler ay nasugatan siya at sinabi lang na nasa kagubatan sila. At galit niyang tinanong siya kung bakit niya sila iniwan gayong mga bata pa lang sila. Iniisip niya kung nakalimutan na ba ng mga ito na bata din siya at iniisip nilang lahat sila ay mga halimaw na malamig ang dugo. Tinanong ng mga taga-nayon ng babae kung talagang plano niyang pumasok sa kagubatan upang hanapin sila at tumanggi silang tulungan siya na sinasabing naghihintay ang kanilang mga anak sa kanila. Nag-iisip si Leigh kung sila ay nabulag ng kanyang pulang buhok na nakalimutan nila na siya ay tao. At hindi nila siya itinuturing na isang bata at nakikita lamang nila siya bilang isang halimaw. Kinuha ng babae ang parola at sinabing mahahanap niya ang kanyang mga anak ng mag-isa at lumingon siya kay Leigh na nagsasabing hindi niya ito patatawarin. Sinubukan niyang sunugin siya ng apoy na tinawag siyang halimaw na may pulang buhok at iniisip kung mamamatay siyang muli nang hindi naghihiganti. Napapikit siya para tanggapin ang kapalaran nang pigilan siya ni Gray at hinaharangan ang kanyang pag-atake. Bulalas ng mga tao na ang pulang buhok na batang lalaki ay isang tunay na halimaw. At nakukulam siya. Tinanong sila ni Gray kung nasiraan sila ng isip at tinanong sila kung paano sila magpapasya sa pagkamatay ng isang tao batay sa mga hula lamang at hiniling sa kanila na huwag manggahas na hawakan ang kanyang tagapagligtas. Naaalala niya noong sinubukan siyang salakayin ng babae na nagsasabing dapat siyang mamatay dahil siya ay isang pasimula lamang ng sakuna. At naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay nang sinubukan ng mga tao na patayin siya na nagsasabing ang pulang dragon ay isang kalamidad. Bigla siyang nagising sa kanyang kama at nalaman niyang panaginip lang ang lahat. Ang kanyang ina ay natutulog sa lupa malapit sa kanya at napagmasdan niyang iniiyakan nito ang kanyang anak. Nagtataka siya kung gaano kaganda ang mga puso ng tao, kasing ganda ng mga ito. Ginaisang niya ang kanyang ina at natutuwa itong makita siya at tinanong kung nananaginip ba talaga siya. Niyakap niya ito, sinabi niyang akala niya ay hindi na ito madyay gising muli.
Umaasa siya na natutunan niya ang kanyang aralin at tinuturuan siya na huwag kumilos ng padalos-dalos sa hinaharap. Muli, tinanong niya siya kung gaano katagal siya natutulog at sinabi niya sa kanya na natulog siya ng buong linggo at hindi niya malalaman kung ano ang sasabihin sa kanyang ama kung hindi ito magising. Nagtanong siya tungkol sa kalagayan ng iba pang mga bata at ibinunyag niya na ang 2 bata na iniligtas niya ay bahagyang nasugatan. Ngunit hindi pa rin nahahanap sina Bob at Kyle. Natatakot siya na baka namatay na sila isang week ago nang makarating siya doon. Sinubukan siyang iligtas ni Gray at sinabi sa kanila na si Leigh ang kanyang tagapagligtas. Laking gulat ng kanyang ina nang makita ang kanyang kalagayan at galit na nagtanong sa kanila kung sino ang gumawa nito sa kanyang anak. Hiniling ng mga taga-nayon sa kanya na huminahon at sabihin na ang kanyang anak ay pasimuno ng mga ito upang makapasok sa kakahuyan at may pananagutan sa isa sa kanila na sinabi na siya ay isa ring ina, upang maunawaan niya kung ano ang pakiramdam ng pagkawala ng kanilang anak. Lumapit siya at iniligtas si Leigh mula sa kanila habang ang babae ay nagsimulang umiyak at nagtanong kung sino ang magliligtas sa kanyang mga anak. Ang mga taga-nayon ay nakikiramay sa kanya at bumulalas na mahirap na harapin ang normal na buhay pagtapos ng pangyayaring ito dahil sa sumpa ni Leigh. Umalis ang ina niya sa kagubatan kasama si Leigh habang ang mga tao ay nagbubulungan at pinagtatawanan siya at ang kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, sinasabi niya sa kanya na ang lahat ay tapos ngayon. At hindi niya kasalanan, kaya hindi niya dapat sisihin ang sarili niya. Bukod dito, sinabi na sa kanya ni Gray ang nangyari doon, kaya pinuri niya ito sa katapangan nito. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid, na nagsasabing may ipapagawa siya para sa kanya habang nananatili itong tahimik. Pagkaraan ng ilang oras, lumitaw muli ang dilaw na katayuan, at naisip niya na napansin na niya ang bagay na ito. Iniisip niya kung ang bawat isa ay mayroon nito at hinawakan ang mga mata ng dragon. Biglang na-activate yung mga dragon na nakikita ko sa dingding. Sa tulong na ito, naaalala niya na ang mga kasanayang ito ay mula sa kanyang nakaraang buhay. Naaalala niya nung siya ay isang higanteng pulang dragon pa at bagong hindi mabilang na mga spell matapos mabaigo sa pagsusulit sa Magic Academy. Akala niya ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong gamitin ito muli, ngunit bumalik ito. Siya ay masaya sa pag-iisip na kailangan niyang mabawi ang kanyang mga kasanayan ng paisa-isa. Napansin niya na nakuha niya ang kasanayang ito pagkatapos patayin ng intermediate na demonyong lobo. Bigla siyang nakaramdam ng usok mula sa labas at laking gulat niya nang makitang nasusunog ang kanilang bahay. Ang kanyang ina ay nagmamadaling pumunta sa silid at sinabi sa kanya na dapat silang tumakas sa nayon. Ginagamit niya ang kanyang magic at hiniling sa kanya na mag-ingat habang ginagamit ni Leigh ang kanyang Dragon Eye at natuklasan na ang target ay may dalang mga bagay na nasusunog sa antas ng pagbabanta. Ang ina ni Bob at Kylie ang tunay na salarin sa pagsunog ng kanilang bahay. Samantala, natitiyak ng mga taga-nayon na ang batang may pulang ulo ang siyang nagdala ng sakuna na ito sa kanila. Sinusubukan ng ina ni Leigh na patayin ang apoy gamit ang kanyang mahika at ginagamit ang kanyang mga kasanayan sa dispersal upang pigilan ito. Hindi nagtagal ay naapulan na niya ang apoy habang nagkokomento ang mga taga-nayon. Ito ay dahil sa sumpa, at kung magpapatuloy siya roon, ito mawawasak sa madaling panahon. Tinatawag siya ng kanyang ina at tinanong kung natakot siya sa apoy, ngunit nag-aalala siya kapag hindi siya tumugon sa kanya. Tinawag niya siya muli, at tumawa siya at sinabing siya ay kamangha-mangha dahil nawala ang apoy sa isang kisap mata. Gayunpaman, nalulungkot siya sa pag-iisip na gusto ng mga tao na sunugin ang kanilang mga bahay at maaari pa nilang hilingin na mamatay sila sa apoy at gusto silang patayin. Mas determinado siyang makaganti ngayon. Kinaumagahan ay sinabi niya sa kanyang ina na siya ay magsasanay at pinayuhan siya nito na huwag ipilit ang sarili dahil hindi pa gumagaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay umabot siya sa labas ng kagubatan at ginamit ang mata ng kanyang dragon upang suriin ang mga demonyong hayop. Mukhang ang mga demonyong hayop sa paligid ay pawang mga basic tier at hindi ito dapat bigyan ng labis na pagsisikap. Pagkaraan ng ilang oras, ang isang demonyong unggoy ay kumakain ng mansanas sa isang puno nang lumitaw siya mula sa likuran at sinaksak ang kanyang espada sa kanya. Hindi nagtagal ay nakakuha siya ng 20 sa kanila at naisip na ito ay sapat na para sa araw na ito. At lumitaw ang isang window ng katayuan doon, na nagsasabing nakakuha siya ng basic tier demon beast. Sa tingin niya ang bagay na ito ay mukhang isang patak kapag nagkataon dahil nakapatay siya ng 20 basic tier na demonyong hayop, ngunit 2 kristal lang ang nakuha niya at iniisip kung ano ang epekto ng pagsipsip sa mga ito. Bigla siyang nag-observe, isang sanggol na wolf,
at pinuntahan niya siya na nagsasabing kailangan niyang lumaban ng mag-isa mula ngayon. Sa isang window ng status na nagpapakita na nakuha niya ang pagkakataong kunin ang itim na demonyong lobo. Hindi niya alam kung ano ang bagay na yon, ngunit pinindot niya ang pindutan, oo, at nagpas siyang subukan ito sa lalong madaling panahon. Natutuwa siyang makitang nagtagumpay siya dahil napaamo na ang itim na demonyong lobo, ngunit kalaunan ay nabigla siya nang makitang pumasok ito sa kanyang katawan pagkatapos mapaamo. Nagtataka siya kung magkakaroon ng anumang mga side effect at kung maaari niyang ipatawag siya, nakakatanggap siya ng isang sistema. Pansinin na nakatanggap siya ng reward at na-unlock ang isang skill na pinangalanang Beast Taming, at nahulaan niya na kahit papaano ay nakuha niya ang kanyang mga kamay sa isang bagong kasanayan. Gayunpaman, hindi ito ang oras para pag-aralan ito at kailangan muna niyang tapusin ang kanyang mahalagang gawain. At pinagmamasdan niya ang presensya ni Bob at Kylie. Ginagamit niya ang mata ng dragon at nahanap niya. Nasa likod sila ng bundok. Pumasok siya sa loob ng kuweba at nagulat nang makita ang mga bangkay nila doon. Tinanggal niya ang mga damit nila at inilagay sa kanyang balde. Pagkaraan ng ilang oras, umalis siya sa kuweba at nakarating sa kanyang tahanan. Ang kanyang ina ay nag-aalala tungkol sa kanya at hiniling sa kanya na huwag ipilit ang kanyang sarili, ngunit hindi niya ito pinapansin, sinabing kailangan pa niyang magsanay kaya gusto niyang matulog. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay dapat na bumalik pagkatapos ng ilang araw, at maaari niyang hilingin sa kanya na samahan siya para sa pagsasanay kapag siya ay bumalik. Natutuwa si Lei na marinig yun at sabik na ipakita sa kanyang ama ang kanyang mga resulta ng pagsasanay. Excited niyang sinipa ang kanyang Cobra Kama. Nagalit ang kanyang ina at sinigawan siya na ilagay ang Cobra Kama sa lugar nito. Nang gabi ring yun ay natutulog siya sa kanyang silid. Nagising siya bigla at pumunta sa bodega. Kinuha niya ang balde kung saan niya inilagay ang mga damit ni Bob at Kylie at pumunta sa kanilang bahay. Kumatok siya sa pinto at bumaba ang kanilang ina at nagtanong kung sino ang nasa pintuan sa oras na ito. Sa tingin niya ay maaaring sina Bob at Kyle. Na bumalik para sa kanilang ina at masayang nagbukas ng pinto, umaasa sa kanila sa labas. Nabigla siya sa nakikita, ang sando ni Kyle sa labas at agad itong kinuha. Pagkatapos ay nakita niya ang ilang yabag sa shirt at sa tingin niya ay tinatawagan ni Kyle ang kanyang ina. Sinundan niya ang mga yapak, tumakbo patungo sa gilid na yun at hindi nagtagal ay nakarating siya sa pasukan ng kagubatan. Masyadong madilim ang lugar na yun at sa palagay niya ay hindi na siya dapat magpatuloy at natakot siyang pumunta pa nang sinubukan itong bumalik, laking gulat niya nang makita ang kamisete ni Bob sa may sanga ng puno. Tumatakbo siya patungo sa shirt habang pinapanood ni Lei ang kanyang paggalaw mula sa isang sanga ng puno. Mayroon siyang balde na puno ng dugo, at sa sandaling makarating siya sa ilalim ng puno, ibinagsak niya ang basket sa kanya. Ang babae ay napuno ng dugo at nagsimulang umiyak sa takot at tumawag ng isang tao para sa tulong. Samantala, tumalon si Lei sa harap niya, at bumulalas siya na alam niyang siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Tinawag niya itong halimaw na muling nagkatawang tao at hiniling sa kanya na ibalik ang kanyang mga anak. Biglang mayroong isang malaking bilang ng mga halimaw, at siya ay natakot na makita ang mga ito. Sumisigaw siya ng tulong, ngunit walang tao at hindi nagtagal ay pinatay siya ng halimaw sa harap niya habang nakatitig lang ito sa kanya. Kinaumagahan pinag-uusapan ng mga taga-nayon ang tungkol sa babae at sa tingin nila ay totoo nga ang sumpa, at nagpasya silang huwag pukawin ang pamilya Talon sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, nagbago na ang ugali nila kay Lei at tinanong nila ito tungkol sa kanyang kalusugan at tinawag siyang masipag kaya nag-training muli. Dumaan siya sa mga ito, iniisip na tila may mga bagong chismis, ngunit gusto niya ito sa pagkakataong ito. Dumating siya sa kanyang tahanan at laking gulat niya nang makita ang maraming kabayo sa labas. Masaya niyang binuksan ang pinto, nagtatanong kung nakabalik na ang kanyang ama, ngunit laking gulat niya nang makitang umiiyak ang kanyang ina. Siya ay nagmamadaling lumapit sa kanya at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya, at sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay may sakit. Hinihiling niya sa kanya na manatiling matatag at gagaling siya. Ginagamit niya ang kanyang mga dragon eye na kasanayan upang suriin ang kanyang sakit at sa palagay ko ay hindi pa siya nakakita ng isang tao sa ganitong estado. Kahit noong siya ang pulang dragon, sinabihan sila ng isang gwardya na nagkaroon siya ng salot ng anino noong nasa hangganan sila. Inatake siya ng isang anino na hayop upang protektahan ang taga-nayon. Habang iniisip ni Lei na hindi pa niya nakita ang bagay na ito sa kanyang nakaraang buhay ang aninong salot. Nagtataka siya kung kailan lumitaw ang ganitong uri ng halimaw sa mundo at kung ano ang nangyari sa mundo nang siya ay namatay.
Nagpasalamat ang kanyang ina sa gwardya sa pagbawi sa kanyang asawa, at humingi sila ng tawad dahil hindi nila ito nagawang protektahan. Nakita ni Lei ang window ng kanyang status at sa tingin niya ay maaaring makatulong sa kanya ang kanyang spell. Nagpasya siyang gamitin ang isa sa mga high-rank na magic spell na pinagkadalubhasaan niya, na kayang iwaksi ang lahat ng black magic at sumpa. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano i-unlock ang kakayahang yun, at kung kailangan niyang pumatay ng mga halimaw upang makakuha ng mga gantimpala, kung gayon kailangan niyang makapatay ng isang mataas na ranggo na hayop upang makuha ang mataas na ranggo na magic spell. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang estado ay masyadong mahina na hindi niya matatalo ang isang mataas na ranggo na demonyo. Tinanong niya ang kanyang ina kung nag-enroll siya sa Avery at Academy, pagkatapos ay magiging mas malakas siya at nabigla siya sa tanong nito sa ganitong uri ng sitwasyon. She smiles and says he will be stronger indeed, dahil doon natuto ang tatay niya at siguradong magiging kasing lakas niya. Ipinangako niya sa kanyang ina na tiyak na mag-e-enroll siya sa Avery at Academy at gagawa ng paraan para mapagaling ang kanyang ama. Niyakap niya siya at sinabing nagtitiwala siya sa kanya at makakahanap siya sa kabilang panig. Mayroong maraming mga pari sa isang simbahan at isa sa mga ito ay exorcism na ang propesya ay nahayag at ang mundo ay malapit ng magbago ng malaki. Nagtataka sila kung ano ang idudulot ng red hair boy na redemption o kapahamakan. Hindi pa alam ang lahat, at inutusan sila ng dakilang elder na ipaalam sa bulwagan ng gabi upang mahanap siya ng mabilis. Kung ginagawa niya ito para sa redemption, gagabay sila sa kanya. Ngunit kung siya ay isang kalamidad, pagkatapos ay aalisin nila siya pagkaraan ng ilang oras. Ang araw ng annual night exam na at nakapila ang mga tao doon bago bumaba para makuha ang pinakamagandang posisyon. Masaya silang makita ang mga kabalyero at pagkaraan ng ilang oras ay dumating na sila. Nasa sabik silang makita ang kabalyero na naroon si Delbert at nagsalita. Talagang nabubuhay siya hanggang sa kanyang reputasyon. Ang gwapo niya kaya nahuhulog na ang mga babae sa kanya at annual night exam day pa lang. Makikita nila ang kilos ng mga kabalyero pagkatapos noon ay nagtipon sila sa labas ng palasyo at ang kabalyero mula sa karaniwan at ipinakilala siya ng Academy of Winford, ang taong nakatayo. Katabi niya si Knight Delbert at ang knights na si Bernardo, na pinakapamilyar nila sa araw na ito. Magkakatuwang silang tatlo na magsasagawa ng entrance exam para sa mga batang umabot sa 5 taong gulang. Tinatawagan niya ang mga tao at tinanong kung interesado silang sumali sa Avery and Knight Academy. Kailangan nilang ipakita ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Kasama rin sa kanila si Lei, at ipinakita sa kanila ng kabalyero ang sword puppet sa lugar nito. Inanunsyo niyang opisyal na simulan ang unang pagsubok at hinihiling sa bawat isa na pumasok sa entablado sa pagkakasunod-sunod. Ang unang bata ay pumunta sa entablado at iniisip na ito ay isang kahoy na papel lamang. Kahit na siya ay malakas, magagamit niya ang kanyang lakas upang talunin siya. Handa na siyang harapin ang papi habang ang kanyang mga magulang ay nagpapasaya sa kanya at tinawag siyang pinakamahusay na anak. Ngunit sa lalong madaling panahon sila ay nabigla nang makita na ang kanilang anak ay nabigo sa hamon at tumagal lamang ng 1 segundo. The knight calls for the next challenger at inisip ni Lei na ito ay katulad ng kanyang ama. At sinabing kailangan niyang talunin ng level 1 puppet kahit na level 1 wooden puppet ay hindi gagalaw. Ngunit ang bilis ng depensa at pag-atake ay kasing bilis ng isang nasa hustong gulang. Samantala, naririnig niya ang dalawang knight. Ang pakikipag-usap sa isa't isa, sabi ni Delbert, ang pagdating doon ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. At ang isa naman ay nagsasabing dapat nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin ayon sa kahilingan ng mga matatanda. Malayo-layo na sila, naririnig pa niya ang mga sinasabi nila, at parang nakakuha pa siya ng halimaw. Nakaipon siya ng 36 na kristal na diamante at dahil dito, naging matalas ang kanyang sentido. Bulalas ni Delbert na ang mga kabalyero ay dapat nanggaling sa mga maharlikang linya ng dugo, at talagang hindi niya nakikita kung bakit ang mga maruruming sibilyang ito ay karapat-dapat na mag-aksaya ng kanilang oras. Siya ay bumantong hininga at sinabing maraming round na ang lumipas at kahit isa ay hindi nakapasa. Pagkatapos ng ilang oras na nakapasa si Gray sa pagsusulit, at sinabi ng knights na alam na niya na siya ay iba sa ibang mga bata. Ngumiti si Gray at nagnanais na mabuhay sa magandang kapalaran at nagulat ang knights nang makita ang pulang buhok ng bata. Bawat isa ay sumisigaw para sa kanya, sinasabing siya ang isinumpang bata at ang kanyang buhok ay mapula na parang dugo. Sabi nila, hinding-hindi siya maaaring maging isang kabalyero.
Dahil isa siyang halimaw na makakasira lang ng tao. Hinihiling ng gabi sa susunod na kandidato na maghanda at si Delbert ay nagpaliwanag. Sinasabing hindi siya naniniwala sa mga hula. Kung ang pulang buhok na yun ay tulad ng ipinrupe siya, kung gayon dapat siyang makapasa. Sinadya niyang i-activate ang level 3 ng wooden puppet at sumugod kay Lei habang hinihiling sa kanya ng isa pang kabalyero na magbantay. Ang pape ay tumalon sa kanya upang umatake habang ang isa sa mga kabalyero ay sumusubok na tulungan siya. Dahil maaari itong maging mapanganib para sa kanya. Ngunit laking gulat nila nang makitang hindi lang siya nakapasa sa pagsusulit, kundi pinutol din ang ulo ng pape mula sa katawan nito at nilagpasan ito. Inutusan ng kabalyero ng Wind Force ang matandang kabalyero na ipahayag ang resulta. Binati niya si Lei at ibinalita na nakapasa siya sa pagsusulit. Si Gray at ang kanyang ina ang natutuwa sa kanyang resulta. Sa parehong araw ay sinabi niya sa kanyang ama na siya ay nakapasa sa pagsusulit at ngayon ay aalis ng nayon kasama ang mga knight. Alam niyang hindi niya ito maririnig, ngunit ipinangako niyang hahanapin niya ito upang pagalingin siya. Samantala, lumapit sa kanya ang kanyang ina at hiniling sa kanya na dalhin ang mga pamana ng kanilang pamilya, umaasa na maaari itong magdala sa kanya ng swerte. Hinihiling niya sa kanya na alagaan ang kanyang sarili, at hinihiling din niya sa kanya na pangalagaan ang kanyang sarili. And she is always with him kung makasalubong niya. Kahit anong problema, pagkatapos ay umalis siya ng bahay habang pinupuri lamang niya ang kanyang mabuting kalusugan. Pagkaraan ng ilang oras, naabot niya ang iba pang mga kabalyero at ang kabalyero ay hiniling na siya ay sumakay sa Winford. Dahil naghihintay sa kanya ang isa pang batang lalaki sa karwahe. Nagulat siya nang makita si Gray sa kabilang karwahe at nagtataka kung bakit sila lang ang dumaan. Magkaharap sila sa karwahe at pagkatapos ng ilang oras ay nagsimula na sila sa kanilang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang oras, tinawagan siya ni Gray, humingi ng tawad sa kanya at sinabi noong natalo niya siya. May sinabi siyang bastos. Yumuko siya sa harap niya at humingi ng paumanhin, na nagsasabing siya ay isang tanga. Hiniling sa kanya ni Lei na kalimutan ang tungkol dito, at siya ay isang 5 taong gulang na bata. At siya rin ang nagligtas sa kanya noon para mabilang nila ito. Maging si Gray ay bulalas. Sinasabi niya na parang wala pa siyang 5 taong gulang, at tinanong niya siya tungkol kay Amy at kung bakit hindi siya dumating para masaksihan siya ngayon. Ipinahayag ni Gray na nagpunta siya sa Roland Academy at nagulat siya na hindi sinabi ni Amy sa kanya na siya ay may talento sa mahika. Biglang may hamarang sa kanilang dinadaanan at huminto sa kanila. Laking gulat nila nang makita ang napakalakas na usok. Sa harap nila at gabi, sinabi ni Winford sa kanila na sila ang grupo ng gabi ng Viren Academy namin at hiniling sa tao na sabihin sa kanila ang kanilang pangalan. Ito ay isang batang babae na humihingi ng tulong sa kanila. At inihayag niya na siya ay isang adventurer mula sa Notrav Guild, Anne Wardek. Tinanong siya ng The Old Knight kung ano ang nangyari sa kanyang grupo, at sinabi niya sa kanya na ang kanilang koponan ay inatake. At ito ay isang Nether's Shadow Beats. Nagulat ang matanda nang marinig ang tungkol sa halimaw at sinabing wala man lang silang nakasalubong na halimaw sa kanilang daan. Si Delbert ay nagyayabang at nagsasabing baka naramdaman ng mga hayop ang kanilang aura kaya hindi sila naglakas loob na lumapit. Sinabi sa kanya ni Winford na papunta sila sa Rainy Town at kung pupunta rin siya sa malapit, maaari silang sumakay sa kanya, ward siya para ihatid siya sa Rainy Town, at tinanong sila ni Gray kung hindi sila pupunta sa Knight Academy. Sagot ni Delbert walang silbi ang pagpapadala ng mga batang tulad niya sa harapan. Sinabi sa kanila ni Lineford na dahil ang Avir at Knight Academy ay isang kuta na matatagpuan sa hangganan, maaaring magkaroon ng digmaan anumang oras. Kailangan nilang magsanay sa Rainy Town sa loob ng 10 taon hanggang sa maunawaan nila ang mga pangunahing kasanayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay mapapaunlad pa nila ang kanilang mga kasanayan sa Aver at ang Knight Academy. Nabigla nang marinig ni Lei ang tungkol sa 10 taon at iniisip ang isang dragon. Ang 10 taon ay hindi gaanong ibig sabihin, ngunit ang tao ay walang mahabang buhay. Iniisip niya kung makakaligtas ba ang kanyang ama ng ganito katagal, at kung makakahanap siya ng lunas para sa kanya. Si Gray ay natatakot sa halimaw at naaalala niya kung kailan inatake ng Shadow Netherbreath ang kanyang ama, at hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari kung magkasalubong sila. Ito sa kanilang daan. Samantala, nahaharap sila sa isang Shadow Beast at hiniling ng kabalyerong si Winford sa bawat isa na tandaan at ipasok ang kanilang combat mode. Isa itong Fallen King Bear, ngunit nahawahan ito ng isa pang anino na hayop, at sumugod sila patungo sa kanila upang umatake.
Habang hinihiling ni Winfred ang bawat isa na maghanda para makipaglaban, biglang lumitaw ang isa sa kanila sa likod ng matandang kabalyero, at natakot siya, iniisip na hindi niya ito maiiwasan. Samantala, si Lei ay napatalon sa kanilang daan at pinutol ang oso gamit ang kanyang espada. Pareho silang pinahahalagahan ng matandang kabalyero at hiniling sa kanila na protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, nagulat sila nang makitang hindi pa gumagalaw ang malaking kasama, at hindi nila alam kung tila may hinihintay ito. Biglang pinalibutan ng dalawang oso si Gray at natakot siya, ngunit muling lumitaw si Lei mula sa likuran at inatake sila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Gray na mag-ingat dahil ang bumagsak na kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa Demon Wolf. Samantala, ang malaking lobo ay sumisigaw ng malakas at naglalabas ng napakalaking presyon. Masyadong nakakatakot ang kanyang kapangyarihan, ngunit nagtataka sila kung ano ang gusto niyang gawin dahil nakatayo lang siya doon. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanila at sinabing hindi matatalo ng walang hanggan ang kadiliman at sa kalaunan ay sakupin ng kadiliman ang kontinenteng ito. Laking gulat nila nang makitang nagsalita ito at ang oso ay lumapit sa kanila. Sinabing sila ay nakatakdang mahulog at ang mga nasa tabi nila ay mamamatay lahat. Nagtataka si Delbert kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. At sinabi ng matandang kabalyero na sinabi niya ang mga iyon para banta sila. Biglang tumalon ang oso at umalis sa lugar, at sinabi ni Winfred na maswerte sila na hindi niya piniling labanan sila kung hindi ay hindi sila makakaalis ng hindi nasaktan. Natanggap at abiso ni Lei na nakakuha siya ng novice rank habang pinagmamasdan niya ang lobo na sinasabi ang mga salitang iyon sa kanya. Lumapit sa kanila si Knight Winfred at sinabing mahusay silang gumanap at tinitiyak sa kanila na magiging kwalipikado silang kabalyero. Tinanong siya ni Knight Slay kung nakatagpo na ba sila ng mga halimaw na nagsasalita, at sinabi niya na hindi sila madalas makatagpo ng mas magagandang anino na hayop sa hangganan. At first time niyang makatagpo ng nagsasalita. Nagtataka siya kung bakit ang batang ito ay napakalma at siya ay gumanap na lampas sa kanyang edad. Habang si Delbert naman ay galit na nakatitig lang sa kanya at iniisip na galit lang siya sa kanila. Kinaumagahan ay nakarating sila sa Rainy Town. At tila mas marami ang mga bantay kaysa karaniwan. Tinanong ni Winfred ang Knights tungkol sa seguridad, at ibinunyag niya na ang kaharian ng Alor ay inilabas sa Amber Alert at ang lahat ng mga bayan ay inilagay sa ilalim ng batas militar. Napagmamasdan niyang seryoso ang sitwasyon at nasa panganib na ang kontinenteng ito. Iniisip niya kung si Lei ang pipiliin para magdala ng redemption sa mga taong gusto lang maging isang kabalyero. Sa palagay niya, kailangan siyang hintayin ng kanyang ama para makahanap siya ng lunas para sa kanya. Pagkalipas ng 10 taon, sa Maulang Bayan, tinanong ng guro ang klase tungkol sa isang uri ng kakayahan na hindi magagamit ng Knights. Itinaas ni Gray ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na ang pangalan ng kakayahan ay Kai, at ang cultivation sa Kai ay maaaring magpalakas ng katawan at magiging mas sensitibo ang senses nito. Maaari pa itong lumagpas sa limitasyon ng mga tao sa maikling panahon. Ang guro ay humanga sa kanya at sinabing tila nagawa na nila ang kanilang mga paghahanda at tinanong niya ang mga mag-aaral kung maaari nilang sabihin kung bakit kailangang i-cultivate ang Kai. Pagkatapos ng 15 taong gulang, tinawag niya si Lei, ngunit nagulat din si Gray kung saan siya nawala. Gumawa siya ng dahilan na pumunta siya sa banyo at tinawag niya ang isa pang estudyante na si Slavia upang sabihin sa kanya na bumangon siya sa mga estado na ang cultivation ng Kai ay magdadala ng malaking pasanin sa katawan. At pagkatapos ng 15 taong gulang, ang pagbuo ng mga panloob na organo ay nagiging natural kapag nagsimula silang mag-cultivate sa panahong ito, hindi ba sila magdudulot ng mas maraming pinsala sa kanilang katawan? Pinupuri siya ng guro at sinabing tulad ng sinabi niya, opisyal na nilang tatahakin ang landas ng cultivation. Umaasa siya na mananatili sa kanilang isipan ang kaalamang natutunan nila at magamit nila sa hinaharap. At para maging masaya naman maaring mag-donate mula sa puso. Para sa mahaba pa nating pagsasamahan, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Hinabaan na natin ang video para hindi nabibitin ang tagapanood, maaring pakipindot na lang ang likes, comment, at share.